Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Montesillo ay puno ng halimuyak ng mga puting rosas at mamahaling pabango. Mahina ang tugtog ng isang string quartet sa isang sulok, kasabay ng mahihinang tawanan at lagitik ng mga kopita ng champagne. Para kay Hiraya Villanueva Montesillo, ang gabing iyon ay isang obra maestra. Ang kanyang obra maestra, nakatayo sa tabi ng kanyang kabiyak na si Kidlat, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Isang taon na silang kasal at bawat araw ay tila isang pahina mula sa isang fairy tale book. Si Kidlat, sa kanyang mamahaling suit, ay ang larawan ng isang perpektong prinsipe, matipuno, matalino, at higit sa lahat, mapagmahal. Hinawakan ni Kidlat ang kanyang kamay at itinaas ito sa harap ng kanilang mga piling bisita sa Villa Maharlika. Ngumiti ito. Isang ngiting kayang magpatunaw kahit ng pinakamatigas na puso. To my wife, my Hiraya, panimula ni Kidlat, at ang boses niyang baritono ay umalingaw-ngaw sa kanilang grand ballroom. Ang babaeng nagbigay ng kahulugan sa salitang swerte. Isang taon na ang nakalipas nang sinabi mong oo, at hanggang ngayon, araw-araw ko pa ring ipinagpapasalamat sa Diyos na ako ang pinili mo. Mahal na mahal kita. Nagpalakpakan ang mga tao. Naramdaman ni Hiraya ang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang mainit na likidong namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ito ang buhay na pinangarap niya. Perpekto, walang kulang. Matapos ang talumpati, abala si Kidlat sa pag-aasikaso sa ilang importanteng bisita. Naiwan si Hiraya malapit sa isang mesa, maligayang pinagmamasdan ang kanyang asawa sa paglapit ni Kidlat sa grupo ng mga negosyante. Bahagya itong yumuko para ayusin ang kanyang sapatos. Sa paggalaw na iyon, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang coat, ang kanyang wallet. Ay, mahal, mahinang sabi ni Hiraya, at mabilis na lumapit para damputin ito. Nang pulutin niya ang mamahaling leather na wallet, may isa pang bagay na gumulong palabas mula rito. Isang itim, manipis na telepono. Hindi ito ang pamilyar na teleponong gamit ni Kidlat. Kumunot ang noo ni Hiraya. Baka isa itong business phone, naisip niya. Ngunit may kung anong kaba ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Isang malamig na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dala ng hindi mapakaling kuryosidad, binuksan niya ang telepono. Laking gulat niya na wala itong password. At sa pagbukas ng screen, bumungad sa kanya ang isang wallpaper na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Isang litrato. Litrato ng isang babaeng nakatalikod sa isang beach. Ang buhok ay nililipad ng hangin. Pamilyar ang hubog ng katawan. Pamilyar ang kulay ng buhok. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binubuksan niya ang message inbox. Isang pangalan lang ang naroon. Isang pangalan na tila isang punyal na biglang itinarak sa kanyang puso. Silaw, ang pangalan ng kanyang kapatid. Sa ama, dahan-dahan niyang pinindot ang conversation. Bumaha sa screen ang mga mensaheng puno ng lambing. Puno ng mga pangarap na hindi siya kasama. Silaw, miss na kita. Kailan ulit tayo magkikita ng tayong dalawa lang? Kidlat, soon, my love. Konting tiis na lang. Silaw, I saw the new dress you bought her. Mas bagay sa akin yon. Kidlat, lahat naman bagay sa'yo. Ikaw, ang reyna ko. Bawat salita ay isang latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ang huling mensahe, ipinadala 2 araw lang ang nakalipas, ang tuluyang dumurog sa kanya. Silaw, kailan mo iiwan ang kapatid ko, mahal? Hindi na niya tinapos basahin ang sagot. Binitiwan niya ang telepono na para siyang napaso. Ang ingay ng party ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ang perpektong mundo niya ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Nakita niya si Kidlat na papalapit, nakangiti pa rin.
Ipinakita ni Hiraya ang telepono. Ano to, Kidlat? Ang ngiti sa mga labi ni Kidlat ay unti-unting naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at blankong ekspresyon na ngayon lang nakita ni Hiraya. Kinuha niya ang braso ng asawa at hinila ito papasok sa kanilang private study, malayo sa mga mata ng mga bisita. Ano? To? Ang ulit ni Hiraya. Nanginginig ang boses, hawak pa rin ang telepono. Bakit mo pinakikialaman ang gamit ko? Kalmadong tanong ni Kidlat, pero ang mga mata niya'y nanlilisik. Huwag mong ibahin ang usapan. Sisilaw? Ang kapatid ko, Kidlat? Paano mo nagawa sa akin to? Humagulhol na siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng bumuhos. Imbes na magpaliwanag o humingi ng tawad, isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Kidlat. Isang ngising nakakakilabot. So, nalaman mo na. Anong gagawin mo ngayon? Mag-e-eskandalo ka sa harap ng mga bisita natin? Sisirain mo ang pangalan ko? Ang pangalan mo? Hindi makapaniwala si Hiraya sa kanyang narinig. Wala kang pagsisisi? Ganun na lang yon? Anong gusto mong marinig, Hiraya? Na mahal ko kayong dalawa? Oo, mahal kita. Mahal ko ang imahe mo. Pero si Silaw, iba siya. Hayop ka! Sa sobrang galit, hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ito. Pero mas mabilis si Kidlat. Nahawakan niya ang kamay ni Hiraya sa ere. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit at masakit. At sa isang iglap, ang prinsipe ng kanyang fairy tale ay naging isang halimaw. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Napasubsob si Hiraya sa sahig. Ang pisngi niya ay nagiinit at kumikirot. Ang lasa ng dugo ay gumapang sa kanyang bibig. Gulat. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking nangakong proprotektahan siya ay ang siya mismong nanakit sa kanya. Subukan mong gumawa ng eksena, banta ni Kidlat. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Subukan mong sabihin kahit kanino ang nalaman mo at sisirain ko hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo. Nakatitig lang si Hiraya sa kanya. Ang takot at pighati ay nag-aagawan sa kanyang sistema. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng study. Pumasok ang isang figura. Inaasahan ni Hiraya na isa sa mga katulong o marahil ay isang kaibigan na nag-aalala, ngunit ang pumasok ay si Silaw. Nakatayo ito sa may pintuan, nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Walang bakas ng gulat o pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, ang mga mata nito ay nakatutok kay Hiraya na nakalugmok sa sahig. At sa mga matang iyon, nakita ni Hiraya ang isang bagay na mas masakit pa sa sampal ni Kidlat. Nakita niya ang tagumpay. Ang isang malamig at kalkuladong tagumpay. Lumapit si Kidlat kay Silaw at inakbayan ito na para bang ipinapakita ang tropeyo na napanalunan niya. Yumuko si Kidlat. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula kay Hiraya. Ang hininga niyang amoy alak ay tumama sa kanyang mukha. Subukan mong magsalita. Bulong nito, ang bawat salita ay puno ng lason at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang araw. Isa ka na lang bilanggo sa bahay na to at doon, habang nakahandusay sa malamig na sahig ng sarili niyang tahanan, sa ilalim ng mapanuring tingin ng kanyang asawa at kapatid, naintindihan ni Hiraya ang lahat. Ang kanyang perpektong mundo ay hindi lang nagkalamat. Ito ay tuluyan ng nawasak. Lumipas ang mga araw na parang mga anino. Ang Villa Maharlika, na dati simbolo ng kanyang mga pangarap, ngayon ay naging isang malawak at malamig na bilangguan. Si Kidlat ay bumalik sa dati nitong imahe sa umaga, ang mapagmahal na asawa. Ngunit ang mga ngiti niya'y walang init, at ang mga haplos niya'y may kasamang babala. Ang kanyang telepono ay kinuha, ang internet access sa kanyang laptop ay pinutol. Ang mga hardinero at katulong ay naging mga bantay na may matang mapanuri.
Bawat kilos niya ay binabantayan. Isang umaga, habang nagsusuklay sa harap ng salamin, nakita ni Hiraya ang sarili niyang refleksyon. Ang mga mata niyang dating nagniningning ay ngayoy malungkot at walang buhay. Sa ilalim ng makapal na concealer, naroon pa rin ang bahagyang kulay lila ng pasa mula sa sampal ni Kidlat noong gabing iyon. Hinaplos niya ito. Ang sakit sa pisikal ay wala na. Ngunit ang sakit sa kanyang puso at kaluluwa ay sariwa pa rin, kumikirot sa bawat paghinga. Pumasok si Silaw sa kanyang silid nang hindi kumakatok. May dalang isang tray ng almusal. Ate, pinapadala ni Kuya Kidlat. Kailangan mong kumain. Sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Inilapag ni Silaw ang tray sa mesa. Tinitigan lamang ito ni Hiraya. Ang mukha ng kanyang kapatid ay ang mukha ng isang anghel. Ngunit ang mga mata nito'y mata ng isang demonyo. Hindi ako nagugutom. Walang ganang sagot ni Hiraya. Huwag ka nang magmatigas, ate. Alam nating dalawa na wala kang laban dito. Tanggapin mo na lang, mas magiging madali ang lahat para sa'yo. Payo ni Silaw, bago tumalikod at lumabas ng silid. Naiwan si Hiraya na mag-isa, kasama ang kanyang takot at desperasyon. Gabi-gabi, umiiyak siya nang walang tunog sa kanyang unan. Paano siya nakulong sa ganitong sitwasyon? Wala na ba talagang pag-asa? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa isang family gathering. Halos 6 na buwan bago sila ikasal ni Kidlat. Ipinagmamalaki noon ni Kidlat ang bago nitong sports car. Lahat ay humanga, maliban sa isang tao. Si Dalisay Arefalo, ang pinsan ni Kidlat, isang pulis. Naalala ni Hiraya ang seryosong mukha ni Dalisay habang tinititigan nito ang sasakyan. Mabilis ang pag-asenso mo. Pinsan, sabi nito, ang tono ay hindi nangiinsulto, kundi nag-uusisa. Saan nga ulit galing ang kapital mo para sa import-export business mo? Naging tensyonado ang paligid. Tumawa lang si Kidlat. Sipag at tiyaga lang yan, say. Dapat subukan mo ring minsan, imbes na magbilad ka lang sa araw habang buhay. Hindi ngumiti si Dalisay. May kung anong tingin sa mga mata nito na nagsasabing hindi ito kumbinsido. Simula noon, naging mailap na si Kidlat sa pinsan nito, Dalize. Ang pangalan ay umalingamngaw sa isipan ni Hiraya na parang isang kampana ng simbahan, isang pulis. Isang taong hindi basta-basta naniniwala sa mga ngiti at kasinungalingan ni Kidlat. Siya ang tanging pag-asa niya. Ngunit paano? Paano niya ito makokontak? Kinabukasan, nagsimula siyang magplano. Alam niyang kailangan niya ng perpektong tiyempo. Kailangan niyang magpanggap. Sa loob ng 1 linggo, ipinakita ni Hiraya ang isang bersyon ng sarili na gusto nilang makita. Sumusunod siya. Kumakain siya sa tamang oras. Ngumingiti siya kapag kinakausap ni Kidlat. Naging isa siyang perpektong manika. Ang kanyang pagkakataon ay dumating. Isang hapon, ipinaalam ni Silaw na bibili ito ng bagong damit para sa isang event. Sasama ako. Mabilis na sabi ni Hiraya. Nagulat si Silaw. Bakit? Gusto kong lumabas. Nababagot na ako dito, sabi ni Hiraya. Sinisikap na maging normal ang kanyang boses. At gusto kong bumili ng regalo para sa'yo. Bilang peace offering. Tinitigan siya ni Silaw na may pagdududa. Ngunit nakita marahil nito ang pagkakataong lalo siyang ipahiya. Sige, pero sasama ang driver at isang bodyguard. At iiwan mo dito ang lahat ng alahas mo. Pumayag si Hiraya. Ang mahalaga ay makalabas siya. Sa loob ng department store, habang abala si Silaw sa pagpili ng mga damit na nagkakahalaga ng daan-daang libo, sinimulan ni Hiraya ang kanyang plano. Humawak siya sa kanyang tiyan at dumaing. Silaw. Masakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa CR. Paalam niya. Bilisan mo lang. Walang pakialam na sagot ni Silaw. Hindi man lang siya tinitingnan.
Sinundan siya ng bodyguard hanggang sa may pintuan ng banyo ng mga babae. Pagpasok sa loob, dire-diretso si Hiraya sa pinakadulong cubicle. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang sapatos na may takong. Tumingala siya at nakita ang isang maliit na bintana sa itaas, karaniwang ginagamit para sa ventilation. Hindi na siya nag-isip pa. Inakyat niya ang inidoro at gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang bintana. Bumukas ito. Kasya siya. Inihagis niya ang kanyang sapatos sa labas at pagkatapos ay maingat niyang inilabas ang kanyang sarili. Bumagsak siya sa isang eskinita sa likod ng mall. May ilang gasgas, marumi ang damit, ngunit malaya. Hindi siya lumingon. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa impyerno. Hindi niya alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Isang babaeng nakaeleganteng bestida ngunit walang sapin sa paa. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang paghikbi. Ibinigay niya ang address ng pinakamalapit na istasyon ng pulis. Habang umaandar ang taxi palayo sa mall, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Hiraya ang sikat ng araw sa kanyang balat. Hindi ito nakakapasong init, kundi isang mainit na yakap. Ang dapit hapon ay nagsisimula ng bumaba. Pinipinta ang langit ng kulay kahel at lila. Huminto ang taxi sa tapat ng gusali. Nanginginig pa rin ang mga tuhod niya, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Inabot niya sa driver ang tanging pera na nadukot niya mula sa kanyang pitaka bago umalis, ₱200. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng kalayaan ay pumuno sa kanyang mga baga. Naglakad siya papasok sa istasyon ng pulis. Ang bawat hakbang ay mabigat ngunit puno ng determinasyon. Lumapit siya sa desk sergeant. "Magandang hapon po," sabi niya. Ang boses ay garalgal ngunit buo. "Maaari ko po bang makausap si Officer Dalisay Arevalo?" Musik. Isang banayad ngunit puno ng pag-asang melodya ng piano ang maririnig. Nagpapahiwatig ng isang bagong simula, bago dahan-dahang mag-fade out. Si Police Senior Master Sergeant Dalisay Arevalo ay abala sa pagtipa sa kanyang luma at maingay na keyboard. Tambak ang mga papeles sa kanyang mesa. Bawat isa ay isang kwento ng gulo, krimen, at trahedya sa lungsod ng San Isidro. Ito ang mundo niya, isang mundong itim at puti, kung saan ang batas ang tanging kulay na mahalaga. "Say, may naghahanap sa'yo sa labas," sabi ng isang kasamahan niyang pulis, si Officer Ramos. Babae. Mukhang mayaman pero parang tinakbuhan ng 10 kabayo. Kumunot ang noo ni Dalisay. Bihira siyang magkaroon ng personal na bisita sa istasyon. "Sino raw?" Madale. Nagkibit-balikat si Ramos. Hindi nagpakilala, pero mukhang importante. May pag-aalinlangan. Tumayo si Dalisay at lumabas ng kanilang opisina. Sa lobby, natigilan siya. Nakaupo sa isang plastik na upuan ang isang babaeng pamilyar sa kanya. Ang kanyang damit, kahit medyo marumi, ay halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at wala siyang sapin sa paa. Ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay ang mga mata nito, mga matang puno ng takot at pagod. Si Hiraya, ang asawa ng pinsan niyang si Kidlat. "Hiraya?" tawag niya, puno ng pagtataka. Nang marinig ang kanyang boses, mabilis na tumayo si Hiraya. Nakita ni Dalisay ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito, at nang masilayan ng ilaw ang mukha nito, nakita niya isang halos magaling ng pasa sa gilid ng pisngi. Isang malamig na galit ang gumapang sa kalooban ni Dalisay. Hindi na siya nagtanong pa sa labi. "Sumunod ka sa akin," sabi niya sa mahinahon, ngunit may diin na boses. Dinala niya si Hiraya sa isang maliit na interrogation room. Walang laman ang silid, kundi isang metal na mesa at 2 upuan. Isinara niya ang pinto
para bigyan sila ng privacy. Anong nangyari sa'yo? Diretsyong tanong niya habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Nanginginig na tinanggap ni Hiraya ang tubig. Sa loob ng ilang sandali, tila naghahanap siya ng mga salita. At nang magsimula siyang magsalita, ang mga salita ay bumuhos na parang isang sirang dampuno ng sakit, pagtataksil, at takot. Ikinuwento niya ang lahat. Ang party, ang sikretong telepono, ang relasyon ni Kidlat at Silaw, ang pananakit, ang pagkakakulong sa sarili niyang bahay. Habang nagsasalita si Hiraya, si Dalisay ay tahimik na nakikinig. Bawat salita na lumalabas sa bibig nito ay nagpapatibay lamang sa mga hinala na matagal na niyang itinatago sa kanyang dibdib. Matagal na niyang nararamdaman na may mali sa biglaang pagyaman ni Kidlat. Masyadong mabilis, masyadong magarbo, masyadong perpekto para maging totoo. Nang matapos si Hiraya, basang-basa na ng luha ang kanyang mga pisngi. Tulungan mo ako, Dalisay. Pakiusap. Hindi ko alam kung sino pa ang lalapitan ko. Tumayo si Dalisay at lumapit sa isang filing cabinet sa sulok. May kinuha siyang isang folder at inilapag ito sa mesa sa harap ni Hiraya. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato, mga dokumento ng barko, mga pangalan ng mga pekeng kumpanya, at sa gitna ng lahat, isang malaking litrato ni Kidlat Montesillo. Hindi ka nag-iisa sa laban na to, Hiraya. Sabi ni Dalisay, ang boses ay seryoso. Matagal ko nang iniimbestigahan si Kidlat. Smuggling, money laundering, iligal na pagmimina. Malinis siyang magtrabaho. Pero alam kong sangkot siya. Binuksan ni Hiraya ang kanyang palad. Inilabas niya ang isang maliit na memory card. Nakuha ko to mula sa laptop niya bago ako tumakas. Hindi ko alam kung ano ang laman, pero naka-encrypt. Kinuha ko lang. Kinuha ni Dalisay ang memory card na parang isang piraso ng ginto. Ito na marahil ang breakthrough na hinihintay niya. May isa pa akong dahilan kung bakit ko to ginagawa. Pagpapatuloy ni Dalisay. Inilabas niya ang kanyang wallet at kumuha ng isang kupas na litrato. Isang litrato ng isang masayang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang Dalisay. Ito ang papa ko, sabi niya. Tiyo ni Kidlat, 10 taon na ang nakalipas. Bago pa man maging ganito kayaman si Kidlat, nilapitan niya si papa para maging business partner. Isang investment na masyadong maganda para maging totoo. Tumanggi si papa. Alam niyang may illegal na mangyayari. Huminto siya sandali. Ang panga ay nagtiim. Isang linggo, pagkatapos noon, naaksidente ang sinasakyan ni papa. Isang truck na nawalan daw ng preno. Buhay siya. Pero hindi na siya muling nakalakad. Ipinakita niya kay Hiraya ang kasalukuyang litrato ng kanyang ama sa kanyang telepono, isang lalaking nakangiti ngunit nakaupo sa isang wheelchair. Walang ebidensya, sabi ni Dalisay. Walang nakakita. Pero alam ko, Hiraya, sa puso ko, alam kong si Kidlat ang may gawa noon. Hindi lang ito tungkol sa batas. Personal na to. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang apoy sa mga mata ni Dalisay. Isang apoy ng determinasyon na sinubok ng panahon. Naintindihan niyang hindi lang siya humihingi ng tulong, nag-aalok din siya ng tulong para sa hustisyang matagal nang ipinagkakait sa pamilya nito. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay matatag na. Ito ang pinakamahirap na parte, sabi ni Dalisay. Umupo muli sa tapat niya. Kailangan mong bumalik. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya sa takot. Bumalik? Sa impyernong yon? Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanya. Isang recording. Isang dokumento. Kailangan nating malaman ang susunod niyang galaw. Paliwanag ni Dalisay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-iisa.
Babantayan kita. Poprotektahan kita. Pero kailangan kong pagkatiwalaan mo ako ng buo at sundin ang lahat ng sasabihin ko. Kaya mo ba? Tinitigan ni Hiraya si Dalisay. Nakita niya sa mga mata nito ang sinseridad at isang bigat na matagal na nitong pinapasan. Napagtanto niyang tapos na ang panahon ng pagiging biktima. Oras na para lumaban. Tumango siya. Kaya ko. Isang alyansa ang nabuo sa loob ng maliit at malamig na silid na iyon. Isang alyansang isinilang mula sa pagtataksil at pinagtibay ng iisang layunin. Ang pabagsakin si Kidlat Montesillo. Inihatid ni Dalisay si Hiraya sa labas. Binigyan niya ito ng isang maliit, lumang telepono at kaunting pera. Gamitin mo to para tawagan ako. Huwag kang gagamit ng iba. Umuwi ka na. Sabihin mong nag-isip-isip ka lang. Magpanggap kang nagsisisi. Tumango si Hiraya. Habang pasakay siya ng bus, ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. May kakampi na siya. May pag-asa na. Ngunit nang umupo siya sa loob ng bus, biglang nag-vibrate ang bagong telepono na hawak niya. Isang text message mula sa isang unknown number. Nanginginig niyang binuksan ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat. Ngunit sapat na iyon para manumbalik ang lahat ng takot at palamigin ang kanyang buong katawan. Nakita namin kayo. Akala mo ba makakatakas ka? Musik. Isang bigla at matalas na tunog ng violin ang maririnig, kasunod ng isang mabilis at kumakabang na beat na nag-iiwan ng tensyon sa ere bago tuluyang mag-fade out. At aksalin, ang mensaheng iyon ay parang isang kadena na muling iginapos sa mga paa ni Hiraya habang naglalakbay pa uwi ang bus. Bawat anino sa labas ng bintana ay tila mga matang nakamasid sa kanya. Ang kalayaang sandali niyang natikman ay biglang naglaho, napalitan ng isang mas malalim na takot. Alam nila, nakita nila siya kasama si Dalisay. Ang pagbabalik niya ay hindi na lang isang plano. Ito ay isang pangangailangan para mabuhay. Nang tumayo siya sa tapat ng dambuhalang gate ng Villa Maharlika, huminga siya ng malalim, pinakalma ang kumakabang dibdib. Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang nalalabing bakas ng luha, at isinuot ang maskara ng isang nagsisising asawa. Pagpasok niya sa pinto, nandoon si Kidlat, nakaupo sa sala, kalmadong nagbabasa ng dyaryo, na para bang walang nangyari. Sa tabi nito ay sisilaw. Pinapakinis ang kanyang mga kuko. Ang eksena ay sobrang normal, na lalo lang nakadagdag sa pangingilabot na nararamdaman ni Hiraya. Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal mo? Tanong ni Kidlat. Hindi inaalis ang tingin sa dyaryo. Kidlat, patawarin mo ako, sabi ni Hiraya. Ang boses ay sinadya niyang gawing mahina at nanginginig. Lumuhod siya sa sahig. Isang bagay na hindi niya naisip na gagawin niya kailanman. Natakot ako. Naguluhan. Hindi ko na uulitin. Pakiusap. Patawarin mo ako. Ibinaba ni Kidlat ang dyaryo. Tinitigan niya si Hiraya na nakaluhod. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang gusto niya, ang makita si Hiraya na sunod-sunuran, durog at walang kapangyarihan. Tumayo ka, utos niya. Magpahinga ka na sa kwarto mo. At Hiraya, dagdag niya, habang papalakad na si Hiraya paakyat, huwag na huwag mo nang susubukang tumakas ulit. Dahil sa susunod, baka hindi na lang pasa sa pisngi ang makuha mo. Ang banta ay malinaw, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa loob ni Hiraya. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, may isang bagong damdamin na umuusbong tapang. Isang tapang na isinilang mula sa kawalan. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang misyon. Ginampanan niya ang papel ng isang perpektong asawa. Ngunit ang kanyang mga mata ngayon ay mas mapanuri. Ang kanyang mga tainga ay mas matalas. Ang bawat kilos at salita sa loob ng mansyon ay kanyang pinakikiramdaman. Isang gabi, habang naghahapunan, narinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Kailan darating yung bagong kargamento mula sa Palawan?
Tanong ni Silaw habang hinihiwa ang kanyang steak. Sa Biyernes, siguraduhin mong nakahanda ang mga papeles para sa agricultural supplies. Ayokong magkaaberya tulad ng dati. Sagot ni Kidlat. Agricultural supplies. Iyon ang code word. Isinulat ito ni Hiraya sa kanyang isipan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Kidlat, isang tulog na laging nakakamit ng mga taong walang konsensya, dahan-dahang bumangon si Hiraya sa tulong ng isang maliit na flashlight mula sa emergency kit. Pumasok siya sa home office nito. Ang puso niya ay dumadagundong sa bawat hakbang. Ayon sa instruksyon ni Dalisay sa text, may iniwan itong isang maliit na listening device, hindi mas malaki sa isang butones, sa loob ng isang libro na ipinadala nito sa pamamagitan ng isang courier service. Ang libro, The Art of War, ay nakapatong ngayon sa mesa ni Kidlat. Kinuha ni Hiraya ang device at maingat na idinikit ito sa ilalim ng malaking mahogany desk ni Kidlat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Nang akma na siyang aalis, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto. Si Kidlat. Gising na. Nataranta si Hiraya. Nagtago siya sa likod ng makakapal na kurtina. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Pumasok si Kidlat sa opisina, tila may hinahanap. Kinuha nito ang isang bote ng alak, uminom ng direkta mula rito, at muling lumabas. Hindi siya napansin nang marinig niyang sumara muli ang pinto ng kwarto, napasandal si Hiraya sa pader. Ang mga tuhod ay halos bumigay, ngunit nagawa niya. Ang unang hakbang ay matagumpay. Sa mga sumunod na araw, ang tensyon sa pagitan ni Kidlat at Silaw ay nagsimulang lumala. Si Silaw ay nagiging mas demanding, humihingi ng mas mamahaling mga regalo at mas malaking parte sa negosyo. Si Kidlat naman ay nagiging mas iritable. Isang hapon, habang naglilinis ng mga halaman sa hardin, narinig ni Hiraya ang kanilang pagtatalo mula sa bukas na bintana ng library. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Silaw? Bumili ka na naman ng alahas na nagkakahalaga ng $250,000? Galit na sabi ni Kidlat. Bakit? Pera mo ba yan? Pera nating dalawa to. Kung hindi dahil sa akin, baka nagtitinda ka pa rin ng mga pekeng relo sa Quiapo. Sigaw, pabalik ni Silaw. Huwag mong kalimutan, Kidlat. Mas marami akong alam na sikreto mo kaysa sa inaakala mo. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Hiraya. Isang katahimikan. At pagkatapos, ang umiiyak na boses ni Silaw. Huwag mo akong pagbubuhatan ng kamay. Itinago ni Hiraya ang isang maliit na ngiti. Sila na mismo ang sumisira sa kanilang sarili. Ang mga bitak sa kanilang perpektong kasinungalingan ay lumalaki, gabi-gabi. Bago matulog, tinitingnan ni Hiraya ang munting teleponong bigay ni Dalisay na itinago niya sa loob ng isang lumang teddy bear mula pagkabata. Minsan, nakakatanggap siya ng mga mensahe mula rito. Hindi lang puro instruksyon, Dalisay. Nakinig ako sa device. Magaling ang ginawa mo. Pero mag-iingat ka palagi. Dalisay. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kumain ka sa tamang oras. Isang gabi, pagkatapos ng isang partikular na nakakatakot na araw, kung saan muntik na siyang mahuli ni Kidlat na kumukuha ng litrato ng mga dokumento, nag-vibrate ang kanyang telepono. Dalisay. Kumusta ka? Hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Hiraya. Natatakot ako. Ang reply ay dumating kaagad. Dalisay. Humawak ka lang. Malapit na tumatapos. Nandito lang ako. Ang simpleng mensaheng iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaasahan. Sa gitna ng dilim, may isang taong nag-aalala para sa kanya. May isang taong hindi siya iiwan. At sa unang pagkakataon, isang maliit na kislap ng kilig ang sumilay sa kanyang puso.
Isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Kinabukasan, habang nasa opisina si Kidlat, pinakinggan ni Hiraya ang recording mula sa listening device gamit ang isang app na itinuro sa kanya ni Dalisay. Narinig niya ang mga usapan tungkol sa mga numero ng account sa ibang bansa, mga pangalan ng contact, at mga petsa ng pagdating ng kargamento. Ngunit may isang pag-uusap na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang tawag sa telepono ni Kidlat sa isa sa mga kasosyo nito. "Oo, sigurado na to," sabi ni Kidlat sa kausap. "Malaking isda ang kliyente natin. Pagkatapos nito, tapos na ang laro." May sinabi ang nasa kabilang linya. Tumawa si Kidlat, isang tawang walang kagalakan. "Yung asawa ko?" sabi niya. Ang boses ay puno ng pagwawalang bahala. Isa siyang magandang palamuti. Pero pag kumupas na, madali lang itapon. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Hiraya na parang mga bubog. Palamuti, itapon. Iyon lang pala ang tingin sa kanya. Ang nalalabing sakit ng pag-ibig na inakala niyang totoo ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na siya iiyak para sa lalaking iyon. Ang tanging gagawin niya ay siguraduhing magbabayad ito. Mula sa kanyang opisina sa presinto, si Dalisay ay parang isang mangangaso na nag-aabang sa kanyang biktima. Bawat impormasyong ipinapadala ni Hiraya, mga litrato ng dokumento, mga audio recording, mga pangalan, ay maingat niyang pinagdudugtong-dugtong. Ang larawan ng kriminal na operasyon ni Kidlat ay unti-unti nang nabubuo, ngunit kulang pa rin. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi, isang smoking gun. "Say, sigurado ka ba dito?" tanong ng hepe niya, si Major De Leon, habang tinitingnan ang preliminary report na ginawa ni Dalisay. Malaking tao si Montesilio. Kung magkamali tayo, mga leeg natin ang nakataya. "Sir, malapit na po." "Isang malaking pagkakamali lang niya ang kailangan natin," sagot ni Dalisay, puno ng kumpiyansa. Ngunit hindi niya inaasahan na si Kidlat, isang taong sanay mag-isip ng ilang hakbang pasulong, ay nakaramdam na rin ng panganib. Isang umaga, nagising si Hiraya sa isang kakaibang katahimikan. Walang Kidlat, walang silaw. Bumaba siya at nakita ang isang sobre sa ibabaw ng hapagkainan. May pangalan niya. Sa loob, isang sulat mula sa bangko. "Dear Mrs. Montesilio, we regret to inform you that your joint account with Mr. Kidlat Montesilio has been frozen. Effective immediately." Nanlamig si Hiraya. Ito ang account kung saan nakalagay ang lahat ng kanyang personal na ipon at mana mula sa kanyang ina. Sinubukan niyang tawagan ang bangko gamit ang telepono sa bahay. Ngunit wala ng linya. Sinubukan niyang buksan ang kanyang laptop, ngunit pinutulan na rin ng internet. Ang pagsabog ay nagsimula na. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono ng katulong. Pagkatapos ng tawag, lumapit ito sa kanya. Hindi makatingin ng diretsyo. "Ma'am," pinapasabi po ni Sir Kidlat na, "simula po ngayon, hindi na raw po kayo pwedeng lumabas ng bahay." At pagkatapos, dumating ang pinakamasakit na dagok. Tumawag ang kanyang matalik na kaibigan, si Clara, sa telepono ng katulong. "Hira, totoo ba?" tanong ni Clara. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Tumawag sa akin si Silaw. Sinabi niya na, may pinagdadaanan ka raw, na nagkakaroon ka ng mental breakdown. Sinabi niya na kung ano-ano raw ang iniisip mo laban kay Kidlat." "Hira, anong nangyayari?" Hindi makapagsalita si Hiraya. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ganito pala kalupit si Kidlat. Hindi lang siya ikinulong. Sinisira rin nito ang kanyang pangalan, ang kanyang kredibilidad. Ginagawa siyang baliw sa mata ng lahat. Sino pa ang maniniwala sa kanya ngayon? "Clara, hindi totoo yan." Hirap na hirap niyang sabi. Ang bawat salita ay tila isang basag na bubog. "Hira,
Magpagamot ka. Nandito lang kami para sa'yo, sabi ni Clara. Ang boses ay puno ng awa, isang awang lalong nagpaguho sa natitirang dignidad ni Hiraya. Bago pa man siya makasagot, marahan ngunit may pilit na kinuha ng katulong ang telepono mula sa kanyang kamay. Pasensya na po, ma'am. Utos lang po ni Sir. Ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng sala, bingi sa katahimikan. Wala na. Wala nang natira sa kanya. Wala nang pera. Wala nang kaibigan. Wala nang pangalan. Isa na lang siyang baliw na asawa sa mata ng mundo. Isang palamuti na kumupas na. Tumakbo siya paakyat sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Napasandal siya rito at dahan-dahang dumausdos paupo sa sahig. Doon, sa wakas, bumigay siya. Humagulhol siya ng walang tigil. Ang kanyang mga hikbi ay sinasalamin ng malawak at walang lamang mansyon. Ang kanyang mga sigaw ay kinakain ng makakapal na pader. Pakiramdam niya ay nalulunod siya at walang sino mang sasagip sa kanya. Susuko na ako, bulong niya sa sarili. Hindi ko na kaya. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang seryosong mukha ni Dalisay, ang mga matang puno ng determinasyon. Ang kanyang pangako, hindi ka na mag-iisa. Iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Gumalaw siya na parang isang makina. Kinuha niya ang kanyang lumang teddy bear mula sa ibabaw ng kama, ang tanging bagay sa kwartong iyon na pag-aari niya. Bago pa man dumating si Kidlat, kinapa niya ang tahi sa likod nito at kinuha ang maliit at murang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numero ni Dalisay. Nang sagutin nito ang tawag, isang garalgal na tunog lang ang lumabas sa kanyang bibig. Dalisay. Hiraya? Anong nangyari? Agad na naging alerto ang boses sa kabilang linya. Tulong, hikbi niya. Hindi ko na kaya. Susuko na ako. Huwag! Mabilis na sagot ni Dalisay. Huwag kang susuko. Makinig ka sa akin. Umalis ka dyan ngayon din. Pumunta ka sa pinakamalapit na pampublikong lugar sa park malapit sa inyo. Kaya mo ba? Paano? Pinabantayan ako? Humanap ka ng paraan, Hiraya. Magtiwala ka sa akin. Papunta na ako. Ang utos sa boses ni Dalisay ay nagbigay sa kanya ng huling hibla ng lakas. Tumayo siya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagplano. Lumabas lang siya ng kwarto, naglakad pababa ng hagdan at dumaan sa kusina. Nakita siya ng katulong, ngunit bago pa man ito makapagsalita, lumabas na si Hiraya sa pinto sa likod. Tumakbo siya, walang lumingon. Narating niya ang parke. Umupo siya sa isang bakanteng bench, nanginginig sa lamig at takot. Ang mga taong nagdaraan ay tinitingnan siya na may pagtataka. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na itinapon sa gitna ng isang magandang hardin. Doon, naghintay siya, hindi alam kung umaasa pa ba o sumusuko na. Ilang minuto ang lumipas, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng parke. Bumaba si Dalisay. Hindi siya nakauniporme. Mabilis siyang naglakad, palapit kay Hiraya. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Nang makita siya ni Hiraya, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ang lahat ng tapang na kanyang inipon ay biglang naglaho. Walang sinabi si Dalisay. Hinubad niya ang kanyang jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Hiraya. Ang init mula sa damit at ang simpleng gesto ng pagmamalasakit ay sapat na para tuluyan siyang manghina. Tapos na, bulong ni Dalisay. Ang boses ay mahinahon. Hindi kita pababayaan. Dinala siya ni Dalisay sa isang maliit at simpleng apartment sa kabilang bahagi ng lungsod. Safe house. Paliwanag niya. Walang nakakaalam nito maliban sa akin. Ang lugar ay kabaligtaran ng mansyon. Maliit, simple, ngunit malinis. Walang ginto o mamahaling palamuti. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon,
Naramdaman ni Hiraya na ligtas siya. Naramdaman niyang makakahinga siya. Pinaupo siya ni Dalisay sa isang maliit na sofa habang nagpunta ito sa kusina. Bumalik ito na may dalang isang mainit na tasa ng tsaa. "Uminom ka muna," sabi niya. Pagkatapos ay pumasok muli ito sa kusina. Habang kumakain sila sa maliit na mesa, sa katahimikan, nagtama ang kanilang mga mata. Walang nagsasalita, ngunit sa tingin na iyon, mayroong pag-unawa, pasasalamat, at isang damdaming mas malalim pa na nagsisimula ng mabuo. Nang makita ni Dalisay na medyo kumalma na si Hiraya, iniwan niya ito para magpahinga. Siya naman ay naupo sa isang sulok, binuksan ang kanyang laptop, at isinaksak ang memory card na ibinigay sa kanya ni Hiraya. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang tapusin na ito. Isa-isa niyang sinuri ang mga file. Karamihan ay mga financial statement at shipping manifest, gaya ng inaasahan niya. Ngunit may isang folder na nakakuha ng kanyang pansin. May pangalan itong Proyekto Silao at protektado ng isang komplikadong password. Naramdaman niya ang isang kaba. Gamit ang kanyang kaalaman sa IT, sinimulan niyang i-bypass ang security. Inabot ito ng halos 1 oras. Pawis na pawis siya. At pagkatapos, access granted. Bumukas ang folder. Hindi ito naglalaman ng mga dokumento. Isa lang itong file, isang video file. Kumunot ang noo ni Dalisay. Dahan-dahan niyang pinindot ang play. Ang nakita niya ay isang video na yayanig sa pundasyon ng lahat ng kanyang nalalaman. Ang ilaw lamang mula sa laptop screen ang nagbibigay liwanag sa madilim na sala ng safe house. Nakatitig si Dalisay sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang paghinga ay halos huminto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang pinapanood. Ang video ay kuha mula sa isang security camera sa isang mamahaling coffee shop, ang petsa sa ibabang sulok ng screen. Halos 2 taon na ang nakalipas bago pa man maging magkasintahan sina Kidlat at Hiraya. Sa video, nakaupo si Kidlat sa isang mesa, mukhang naiinip. Ilang sandali pa, isang babae ang lumapit at umupo sa tapat niya. Hindi ito si Hiraya. Sa video, ito. Si Silao. Mukha pa itong mas bata. Mas simple ang pananamit. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay naroon na. Siya ang nag-set ng meeting. Siya ang nagsimula ng usapan. Walang audio ang video. Ang bawat kilos at ekspresyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Inilabas ni Silao ang isang brown envelope at inilapag ito sa mesa. Binuksan ito ni Kidlat. Inilabas nito ang mga papeles at litrato. Kumunot ang noo ni Kidlat. Pagkatapos ay napalitan ito ng interes. Tinitigan ni Dalisay ang screen. Nilalakihan ng zoom ang mga papeles. Mukha itong mga land title at bank statements. At ang mga litrato ni Hiraya, candid shots, na tila kinuha ng hindi nito alam. Tumingin si Kidlat kay Silao, nagtatanong. Sumagot si Silao, ang mga labi ay gumagalaw ng may kumpiyansa. Naglabas si Kidlat ng panulat. May isinulat si Silao sa isang tissue paper. Isang numero. Tinitigan ito ni Kidlat. Pagkatapos, ngumiti ito isang ngiti ng isang buwaya na nakakita ng kanyang biktima. Inilahad ni Kidlat ang kanyang kamay. Tinanggap ito ni Silao. Nagkamay sila. Isang kasunduan, isang alyansa ng kasamaan ang nabuo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Isinara ni Dalisay ang laptop nang may panggigigil. Ang lahat ng akala niya'y alam niya ay mali. Ang teorya niya na si Kidlat ang master manipulator na ginamit ang magkapatid ay baliktad. Si Silao ang naglapit. Si Silao ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa yaman ni Hiraya.
Si Silaw ang nag-alok ng plano. Hindi biktima si Silaw. Siya ang ahas. Ang utak sa likod ng lahat. Napahilamos si Dalisay sa kanyang mukha. Ang kalaban na hinaharap nila ay mas tuso, mas mapanganib, at mas personal kaysa sa kanyang inaakala. POV, Hiraya. Nagising si Hiraya mula sa isang magulong panaginip. Pawis na pawis siya. Sa loob ng ilang sandali, hindi niya alam kung nasaan siya. Pagkatapos, naalala niya ang safe house. Si Dalisay. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa sofa at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Dalisay na nakaupo sa dilim, nakatalikod sa kanya, nakatitig sa blankong screen ng laptop. May kakaiba sa tindig nito. Isang bigat, isang tensyon na halos mahahawakan. Dalisay? Mahina niyang tawag. Okay ka lang? Dahan-dahang lumingon si Dalisay. Ang mukha nito ay seryoso, at ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Pagod? Galit? Awa? May kailangan kang makita, sabi nito sa mababang boses. Umupo si Hiraya sa tabi niya. Muling binuksan ni Dalisay ang laptop at pinatugtog ang video mula sa simula. Tahimik na pinanood ni Hiraya. Nakita niya ang mas batang bersyon ng kanyang kapatid. Nakita niya ang envelope, ang mga dokumento, ang kanyang mga litrato, ang pagkakamay, ang ngiti ni Kidlat, ang ngiti ni Silaw. Ang mundo ni Hiraya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon, at ang pagguhong ito ay mas malala, mas brutal, at mas hindi ka panipaniwala. Ang sakit ng pagtataksil ng asawa ay masakit, ngunit ang sakit ng pagtataksil ng sarili mong kapatid, ng sarili mong dugo, ay isang lason na gumagapang sa bawat ugat ng iyong pagkatao. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang mga pagkakataon na aksidenteng nababanggit ni Silaw ang kanyang mga paboritong lugar kay Kidlat noon. Ang mga inosenteng tanong ni Silaw tungkol sa kanyang mana, ang mga pagkakataong pinipintasan siya ni Silaw sa harap ni Kidlat na nagpapanggap na biro lang. Ate, masyado kang mabait. Baka abusuhin ka ng mga lalaki. Ate, kung ako sa'yo, hindi ako papayag na ganyan lang ang engagement ring ko. Ang lahat ng iyon, ang hindi pala iyon inggit. Iyon ay kalkulasyon. Iyon ay mga butong maingat na itinatanim para sa isang masamang ani. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw ng pighati. Hindi siya makahinga. Ang halimaw na kinakatakutan niya ay hindi lang pala ang lalaking natutulog sa tabi niya gabi-gabi. Ang tunay na halimaw ay ang babaeng lumaki kasama niya. Ang babaeng tinuring niyang kaibigan at kapatid. Naramdaman niya ang kamay ni Dalisay sa kanyang balikat. Isang marahan ngunit matatag na haplos. Hiraya. Bakit? Bulong niya. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Anong nagawa kong masama sa kanya? Binigay ko ang lahat. Tinanggap ko siya. Bakit niya to ginawa sa akin? Walang sagot si Dalisay. Walang salita ang sapat para ipaliwanag ang ganitong uri ng kasamaan. Ngunit habang tinititigan niya ang umiiyak na si Hiraya, ang awa sa puso ni Dalisay ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Galit para kay Kidlat at isang mas matinding galit para kay Silaw. Ang luha sa mga mata ni Hiraya ay unti-unting natuyo. Napalitan ito ng isang bagay na nakakagulat, isang bagay na malamig at matalim. Ang sobrang sakit ay naging manhid. Ang manhid ay naging galit, at ang galit ay naging isang nakakakilabot na kalmadong determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya ng diretso kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang biktima. Hindi lang si Kidlat ang kailangan nating pabagsakin. Sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. Kailangan niyang pagbayaran ng lahat. Tumango si Dalisay. Kinikilala ang bagong lakas na nakikita niya kay Hiraya.
Sakto namang nag-vibrate ang mumurahing telepono sa ibabaw ng mesa. Unknown number. Nagkatinginan sila ni Dalisay. Sinagot ito ni Hiraya at inilagay sa loudspeaker. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pekeng pag-aalala at tamis na parang lason. Ate? Hiraya, ikaw ba yan? Boses ni Silaw. Narinig ko ang nangyari. Na umalis ka raw sa bahay. Nag-aalala ako sa'yo. Okay ka lang ba? Gusto kitang tulungan. Tinitigan ni Hiraya ang telepono. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang galing umarte. Isang napakagaling na aktres. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Dalisay. Na bahagyang tumango. Oras na para laruin ang laro nila. Salamat sa pag-aalala, Silaw. Sagot ni Hiraya. Ang boses ay kalmado na nakakapanindig balahibo. Oo. Kailangan ko ng tulong. Magkita tayo. Ang hangin sa loob ng safe house ay mabigat sa hindi masambit na mga salita. Ang paghahanda para sa pakikipagkita kay Silaw ay parang paghahanda para sa isang giyera. Bawat galaw ay kalkulado. Bawat salita ay pinag-isipan. Sigurado ka ba dito, Hiraya? Tanong ni Dalisay sa huling pagkakataon. Nakatayo siya sa harap ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa kamay niya, hawak niya ang isang maliit na device, isang butones ng damit. Oo, sagot ni Hiraya. Ang boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman niya. Ito na ang pagkakataon natin. Kailangan niyang umamin. Kailangan nating makuha ang boses niya. Maingat na ikinabit ni Dalisay ang butones sa kwelyo ng blouse ni Hiraya. Hindi lang ito isang listening device, isa rin itong microcamera. Manatili ka sa lugar na maraming tao. Huwag kang tatanggap ng kahit anong inumin o pagkain mula sa kanya. At higit sa lahat, huwag kang sasama sa kanya kahit saan. Tumango si Hiraya. Naiintindihan ko. Kapag nakuha mo na ang kailangan natin o kapag naramdaman mong may mali, gamitin mo ang safe word na napag-usapan natin. Dapit hapon. Pindutin mo lang ang call button sa telepono at sabihin mo ang salitang yan. Papasok ako. Tumingin si Hiraya sa salamin. Mukha siyang normal. Isang babaeng makikipagkita lang sa kanyang kapatid. Ngunit sa ilalim ng simpleng blouse na iyon, sa likod ng kalmadong ekspresyon, ay isang pusong handang makipaglaban. Ang lugar na napagkasunduan nila, Dapit Hapon Brews. Ang mismong coffee shop kung saan madalas siyang magpunta noon para humanap ng kapayapaan. Ngayon, ito na ang magiging entablado ng kanyang pagtutuos. Nasa isang van si Dalisay sa kabilang kalsada. Minomonitor ang lahat mula sa isang laptop na konektado sa kamera butones. Pumasok si Hiraya sa coffee shop. Nakita niya agad si Silaw sa isang mesa sa sulok, malapit sa glass window. Kumakaway ito. Ang ngiti ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing pekeng ng mga alahas na suot nito. Ate! Mabuti naman at dumating ka! Salubong ni Silaw. Tumatayo para yakapin siya. Nanigas ang katawan ni Hiraya sa yakap na iyon. Ang yakap ng isang ahas. Kumusta ka na? Tanong ni Hiraya. Umupo sa tapat nito. Heto, nag-aalala sa'yo. Bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Pinag-alala mo kaming lahat. Lalo na si Kuya Kidlat. Sabi ni Silaw. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Isang Oscar-worthy performance. Pinagmasdan ni Hiraya ang kapatid. Ang bawat kurba ng ngiti. Ang bawat kislap ng pekeng pag-aalala sa mga mata. Sa isip niya, paulit-ulit na naglalaro ang video na napanood niya. Ang pagkakamay. Ang kasunduan. Hindi ko na kaya, Silaw. Panimula ni Hiraya. Sinusunod ang plano. Alam ko na ang lahat. Tungkol sa inyo ni Kidlat. Ang ngiti ni Silaw ay bahagyang nawala. Napalitan ito ng awa. Ate, yan ba ang sinasabi ko? Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip mo, stress lang yan.
Tulungan kitang magpatingin sa doktor. Huwag ka nang magpanggap, Silaw! Putol ni Hiraya. Ang boses ay malamig. Narinig ko kayo. Nakita ko ang mga ebidensya. Ang tanong ko lang ay, bakit? Tinitigan siya ni Silaw. Sa loob ng ilang segundo, ang maskara nito ay nahulog. Ang pekeng pag-aalala ay naglaho. At ang lumabas ay isang malamig at mapanuyang tingin. Dahil sa'yo ang lahat ng dapat ay sa akin. Sabi nito sa mahinang boses, puno ng kinikimkim na galit. Ang ganda, ang yaman, ang atensyon. Palagi na lang ikaw, ate. Panahon na para ako naman. Ito na, ang pag-amin. Naramdaman ni Hiraya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Biglang may inilapag si Silaw na isang pamilyar na designer bag sa ibabaw ng mesa, ang dati niyang paboritong bag. Nga pala, ate, naisip kong baka kailanganin mo ang mga gamit mo. Iniligtas ko to para sa'yo bago pa man itapon ni Kuya Kidlat. Nag-alinlangan si Hiraya. Naalala niya ang sinabi ni Dalisay. Huwag kang tatanggap ng kahit ano. Anong laman yan? Tanong niya. Mga personal na gamit mo lang. Makeup, pabango, yung planner mo. Sabi ni Silaw. Ang ngiti ay bumalik na. Tila tapos na ang usapan. Sige na, kunin mo na. Peace offering ko sa'yo. Itinulak ni Silaw ang bag palapit sa kanya. Bago pa man makatanggi si Hiraya, biglang bumukas ang pinto ng coffee shop. 4 na unipormadong pulis ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga mata ay diretso sa kanilang mesa. Hiraya Montesilio? Tanong ng isa. Ang boses ay malakas at may awtoridad. Natigilan si Hiraya. Tumingin siya kay Silaw, na ngayon ay may ekspresyon ng pagkabigla at takot sa mukha, isa na namang perpektong pag-arte. Bakit po, officers? Tanong ni Silaw. Mayroon kaming report na sangkot si Mrs. Montesilio sa pagnanakaw ng mga confidential na dokumento mula sa Montesilio Holdings. Sabi ng pulis, kailangan naming inspeksyonin ang kanyang mga gamit. Ang mga mata ng pulis ay napunta sa bag na nasa harap ni Hiraya. Bago pa man siya makakilos, kinuha na ito ng pulis. Binuksan, inilabas ang laman, isang lipstick, isang planner, at isang makapal na folder na may tatak na confidential. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Hindi akin yan. Binuksan ng pulis ang folder. Mga financial reports, mga plano ng kumpanya, mga dokumentong hindi niya pa nakikita kailanman. Mrs. Montesilio, sumama po kayo sa amin sa presinto, sabi ng pulis, habang inilalabas ang posas. Bitag to! It's a trap! Sigaw ni Hiraya. Ang isip ay gulong-gulo. Tumingin siya kay Silaw, na ngayon ay umiiyak na. Silaw! Sabihin mo sa kanila ang totoo. Ate, anong ginawa mo? Hikbi ni Silaw. Naramdaman ni Hiraya ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso. Habang hinihila siya palabas ng mga pulis, ang mga tao sa paligid ay nakatingin, nagbubulungan. Ang kanyang mundo ay umiikot. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga mata ay napadako sa labas ng kalsada. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang itim na sasakyan. Nakababa ang bintana nito. Sa loob, nakaupo si Kidlat at sa tabi niya ay isang opisyal ng pulis na hindi niya kilala. Ngumiti si Kidlat sa kanya. Isang ngiti ng absolutong tagumpay. Doon niya naintindihan. Napakatalino ng kanilang plano. Alam nilang magsusumbong siya. Alam nilang gagawa siya ng paraan. At ginamit nila iyon laban sa kanya. Nahulog siya sa kanilang bitag nang walang kalaban-laban. Ipinasok siya sa sasakyan ng pulis. Ang huli niyang nakita bago sumara ang pinto ay ang mukha ni Silaw na pinupunasan ang mga pekeng luha nito. Dinala siya sa presinto. Kinuha ang kanyang fingerprints.
Kinunan siya ng mugshot. Ang bawat proseso ay isang dagok sa kanyang pagkatao. At pagkatapos, dinala siya sa isang pasilyo na may mga selda. Binuksan ng isang pulis ang isang bakal na pinto. Tinulak siya papasok. Klang! Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nakatayo siya sa gitna ng maliit at madilim na selda. Amoy kalawang at kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang paligid. Ang 4 na pader ay tila papalapit sa kanya. Sinasakal siya. Ang lahat ng kanyang tapang, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang pag-asa. Naglaho lahat sa isang iglap. Sila ang nanalo. Napasalampak siya sa sahig. Doon, sa malamig na semento, sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, naramdaman ni Hiraya ang tunay na kahulugan ng pagiging bilanggo. Mula sa loob ng van, pinanood ni Dalisay ang buong pangyayari na may halong panggigigil at kawalan ng magawa. Nakita niya ang pagdating ng mga pulis na hindi mula sa kanyang presinto. Nakita niya ang paglabas ng folder. Ang pagkagulat sa mukha ni Hiraya, ang pekeng pag-iyak ni Silaw, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mapanagumpay ng ngiti ni Kidlat mula sa malayo. Mga demonyo! Bulong niya sa sarili. Ang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa manibela. Alam niyang bitag ito. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya makakilos, dinala na ng police car si Hiraya. Sinubukan niyang habulin, ngunit mabilis itong nawala sa trapiko. Bumalik si Dalisay sa kanyang presinto na parang isang bagyong malapit ng sumabog. Ang unang ginawa niya ay alamin kung sino ang mga pulis na umaresto kay Hiraya mula sa Precinct 4. Isang presintong kilala sa pagkakaroon ng mga bata ni Kidlat Montesillo, lalo siyang nagalit. Kinausap niya ang kanyang hepe. Major, illegal arrest ang ginawa nila. Frame up to. Mariing sabi ni Dalisay. Wala tayong jurisdiction doon, say. Sabi ni Major De Leon. Halatang ayaw masangkot sa gulo. May warrant sila. May ebidensya silang nakita. Anong magagawa natin? Pero alam nating hindi yun totoo. Sir, kailangan nating gawin ang tama. Ang tama ay sumunod sa proseso, sagot ng hepe. Kung may ebidensya ka na frame up nga yan, ilabas mo. Kung wala tayong magagawa. Napabuntong hininga si Dalisay. Alam niyang tama ang hepe. Kailangan niya ng pruweba. Isang bagay na hindi matatawaran. Bumalik siya sa kanyang mesa. Ang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa isang bala. Ang huling baraha. Ano ang huling baraha niya? Ang butones. Dali-dali niyang binuksan ang kanyang laptop at pinanood ang recording mula sa kamera butones ni Hiraya. Pinanood niya ang buong eksena, ang pag-uusap, ang pag-amin ni Silaw, at pagkatapos, ang eksena kung saan inilapag ni Silaw ang bag. Paulit-ulit niyang pinanood ang sandaling iyon. Mula sa iba't ibang anggulo, pinalaki niya ang video. At doon, nakita niya isang maliit ngunit napakahalagang detalye. Bago ilapag ni Silaw ang bag sa mesa, ang kamay nito ay bahagyang pumasok sa loob. Isang mabilis na galaw, halos hindi mapapansin. Ngunit sa slow motion, kitang-kita. Ang kamay ni Silaw na may hawak na folder ay pumasok sa bag at lumabas na wala ng dala. Siya ang naglagay ng ebidensya. Siya ang nagtanim. Huli ka! Bulong ni Dalisay. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Dala ang kanyang laptop, muli siyang pumasok sa opisina ng hepe. Sir, pakiusapan ko lang po. Panorin niyo to. Pinanood ni Major De Leon ang video, lalo na ang naka-slow motion na parte. Kumunot ang noo niya. Tumingin siya kay Dalisay. Hindi ito sapat para mapawalang bisa ang kaso. Pero sapat na to para magkaroon ng reasonable doubt, sabi ng hepe. At sapat na to para bigyan kita ng go signal na gumalaw. Tumingin ang hepe sa kanyang relo.
Bibigyan kita ng 24 na oras, Arevalo. 24 hours. Maghanap ka ng mas matibay na ebidensya para tuluyan nating madiin si Montesilio at mailabas si Hiraya. Pagkatapos ng 24 oras, wala na akong magagawa. Naiintindihan mo? Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Sabi ni Dalisay. Sumaludo. Isang karera laban sa oras ang nagsimula. Ang unang hakbang, kailangan niyang makausap si Hiraya. Gamit ang impluwensya ng kanyang hepe, pinayagan siyang bisitahin si Hiraya sa kulungan bilang isang kamag-anak. Nang makita niya si Hiraya sa likod ng rehas, tila dinurog ang kanyang puso. Nakaupo ito sa isang sulok, ang mga mata ay walang buhay, ang dating sigla ay wala na. Ngunit nang makita siya nito, isang maliit na kislap ng pag-asa ang bumalik sa mga mata nito. Dalisay, Hiraya, makinig ka. Mabilis niyang sabi. Idinikit ang sarili sa rehas. Nasa akin ang video ng pagtatanim ni Silaw ng ebidensya. Pero hindi pa yan sapat. Kailangan natin ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi na nila matatakasan. Tumingin sa kanya si Hiraya. Ang babaeng nakita niyang durog kanina ay unti-unting nagbago. Ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito ay napalitan ng determinasyon. Naalala niya ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Mayroon, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Naalala niya ang mga salitang narinig niya mula sa listening device. Ang pag-uusap ni Kidlat at ng kasosyo nito, may itatagpo siyang investor mula China sa bodega sa pantalan bukas ng gabi, sabi ni Hiraya. Sinabi niyang malaking isda at pagkatapos nito, tapos na ang laro. Iyon na siguro ang pinakamalaking deal nila. Anong bodega? Saang pantalan? Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon, pero nabanggit niya ang pangalan ng barko. Ang Perlas ng Silangan. Iyon na ang kailangan ni Dalisay. Ang pangalan ng barko. Ang huling piraso ng puzzle. Salamat, Hiraya, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng pasasalamat at pangako. Magtiwala ka sa akin. Ilalabas kita diyan. Pagbalik ni Dalisay sa presinto, agad siyang nagtrabaho. Ginamit niya ang kanyang mga contact sa Port Authority. Nahanap niya ang impormasyon. Ang Perlas ng Silangan ay isang cargo ship mula sa China. Nakarehistro bilang nagdadala ng agricultural equipment. At dumaong ito kaninang umaga lamang sa isang pribadong pantalan sa labas ng San Isidro, isang pantalan na pag-aari ng isa sa mga shell company ni Kidlat Montesilio. Bingo. Tinipon ni Dalisay ang isang maliit, ngunit pinagkakatiwalaan niyang team, mga pulis na alam niyang hindi nababayaran. Inilatag niya ang plano. Isang high-risk raid. Mamayang gabi, babagsak si Kidlat Montesilio. Sabi niya sa kanyang mga tauhan, ang boses ay puno ng awtoridad at hindi matitinag na determinasyon. Handa na ba kayo? Isang sabay-sabay na, "Yes, sir!" ang kanyang narinig. Habang papalubog ang araw, ang mga sasakyan ng pulis ay tahimik na gumalaw patungo sa pantalan. Huminto sila sa di kalayuan. Nagtatago sa mga anino ng mga container van. Gamit ang isang pares ng binoculars, tinitingnan ni Dalisay ang bodega. May mga armadong bantay. Sa loob, nakikita niya ang paggalaw. Nandoon na sila. Naghihintay sila sa tamang tiempo. Ang pagdating ng investor, maya-maya pa. Isang itim na van ang pumasok sa compound. Bumaba ang ilang lalaking Chinese. Sinalubong sila ni Kidlat at ni Silaw, na nakangiti ng malapad. Pumasok sila sa bodega. Ito na ang pagkakataon. Itinaas ni Dalisay ang kanyang radyo. Ang puso niya ay kumakabog. Para ito sa kanyang ama. Para ito sa hustisya. Para ito kay Hiraya. Lahat ng unit. Standby. Bulong niya sa radyo. Walang gagalaw hanggat wala akong hudyat sa loob ng bodega. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alikabok, dagat at kasakiman.
Nakatayo si Kidlat Montesillo sa gitna ng kanyang ilegal na imperyo. Ang dibdib ay namumutiktik sa pagmamalaki. Sa harap niya, nakabukas ang isang malaking crate. Hindi ito naglalaman ng agricultural equipment. Sa halip, ito ay puno ng mga bloke ng cocaine, maingat na nakabalot. Sa kabilang crate, mga peking gold bar na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bodega. As you can see, Mr. Chen, a grade quality. Pagmamayabang ni Kidlat sa investor, habang si Silaw ay nakangiting nag-aalok ng champagne. Ito na ang pinakamalaking deal ng kanilang buhay. Ang deal na maglalagay sa kanila sa tuktok. Very impressive, sabi ni Mr. Chen. Tumatango. Now, let's talk about the payment. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong bodega. Blag, ang malaking metal na pinto ay sapilitang binuksan. Mula sa dilim, bumuhos ang mga pulis na naka-full gear. Ang mga flashlight mula sa kanilang mga baril ay sumisipat sa bawat sulok. Pay. Walang kikilos. Dapa. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw, sinundan ng pagkakagulo. Ang mga tauhan ni Kidlat ay nagtangkang gumante. Ngunit mabilis silang napalibutan at napasuko. Si Mr. Chen at ang kanyang mga kasama ay agad na nagtaas ng kamay. Natigilan si Kidlat at Silaw. Ang mga baso ng champagne ay nabitiwan, nabasag sa semento. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Paano? Paano sila natunton? Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang humakbang papalabas mula sa hanay ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa matagal nang hinihintay na hustisya. Tapos na ang laro. Pinsan, sabi ni Dalisay Arevalo. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Dalisay! Sigaw ni Kidlat. Walang hiya ka! Traidor! Ako pa? Ang traidor? Ngumisi si Dalisay. Ikaw, na sumira sa buhay ng sarili mong pamilya, na nagtangkang pumatay sa sarili mong tiyo? Wala kang pruweba? Oo, meron. Sagot ni Dalisay, habang ang kanyang mga tauhan ay kinukumpiska ang mga ilegal na kargamento. At marami pa kaming nakita. Salamat sa iyo, Silaw. Napatingin si Kidlat kay Silaw. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagdududa. Anong sinasabi niya? Wala! Wala akong sinasabi! Mabilis na tanggi ni Silaw. Ang takot ay gumagapang na sa kanyang mukha. Sa gitna ng tensyon, isa pang sasakyan ng pulis ang dumating. Bumukas ang pinto sa likod. Isang babae ang bumaba. Nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng lakas at dignidad. Si Hiraya, nang makita siya ni Kidlat at Silaw, para silang nakakita ng multo. Hiraya, nauutal na sabi ni Silaw. Naglakad si Hiraya papalapit sa kanila. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pagbawi sa lahat ng kinuha sa kanya. Huminto siya sa harap nilang dalawa. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit o paghihiganti. Isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas nakakatakot para sa kanila, kapayapaan. Nang makita ni Kidlat na wala na siyang takas, ang kanyang pagiging sopistikado ay naglaho. Lumabas ang tunay niyang kulay. Itinuro niya si Silaw. Kasalanan niya to! Kasalanan mo to! Masyado kang gahaman! Sigaw niya. Ang laway ay tumatalsik mula sa kanyang bibig. Ikaw ang nag-alok ng plano. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako masasangkot sa gulo na to. Sinungaling! Ganti ni Silaw, ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng galit at takot. Ginamit mo lang ako! Ako ang naghirap para makuha mo ang lahat ng to. Kung hindi dahil sa akin, wala ka. Isa ka lang hamak na manloloko. Ang dalawang halimaw ay nagsisiraan na. Inilalabas ang lahat ng kanilang mga baho at krimen sa harap ng mga pulis.
Bawat salita ay isang pag-amin. Bawat sigaw ay isa pang pako sa kanilang sariling kabaong. Pinapanood lang sila ni Dalisay. Hinahayaan silang sirain ang kanilang mga sarili. Sa wakas, lumapit ang mga pulis. Hawak ang mga posas. Kidlat Montesillo, Silao Villanueva. Arestado kayo para sa drug trafficking, smuggling. Habang pinupusasan sila, ang kanilang mga mata ay napuno ng tunay na takot. Ang takot ng pagkatalo. Ang takot ng pagharap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga gawa. Bago sila isakay sa sasakyan, tumingin si Hiraya ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Sinabi mong panahon na para ikaw naman. Sabi ni Hiraya, ang boses ay mahinahon. Heto na, Silao. Ito na ang panahon mo. Panahon para harapin ang lahat ng itinanim mo. Tumingin siya kay Kidlat. At ikaw? Tinawag mo akong palamuti. Isang bagay na madaling itapon. Tingnan mo ngayon kung sino ang basura. Walang naisagot ang dalawa. Isinakay sila sa police car. Ang kanilang marangyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Nang mawala na ang sasakyan, isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang hangin ng gabi ay biglang naging mas presko. Ang bigat sa dibdib ni Hiraya ay unti-unting nawala. Lumapit sa kanya si Dalisay. Ang mukha niyang laging seryoso ay may bahid na ng ngiti. Isang ngiti ng ginhawa at tagumpay. Hindi sila nagsalita sa harap ng gulo at mga ebidensya ng krimen. Sa gitna ng mga pulis na abala sa kanilang trabaho, tila sila lang ang tao sa mundo. Dahan-dahang inilahad ni Dalisay ang kanyang kamay. Tinitigan ito ni Hiraya. Ito ang kamay na gumabay sa kanya sa dilim. Ang kamay na nagbigay sa kanya ng lakas. Ang kamay na hindi siya binitiwan. Walang pag-aalinlangan. Inabot niya ito. Ang kanyang kamay ay lumapat sa palad ni Dalisay. Ang init at higpit ng hawak nito ay isang pangako. Isang pangako ng kaligtasan, ng paggalang, at ng isang bagong simula. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Hiraya na tunay siyang ligtas. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng eskandalo ng mga Montesillo ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng ibang mga balita, ng ibang mga drama, ngunit para kay Hiraya, ang 6 na buwan na iyon ay isang paglalakbay pabalik sa kanyang sarili. Ang araw ng pagbaba ng hatol ay isang maulap na umaga. Nakaupo si Hiraya sa loob ng courtroom, tahimik na nagmamasid. Nakita niya si Kidlat at Silao, nakasuot ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ang dating yabang ni Kidlat ay wala na, napalitan ng isang maputlang anino. Ang ganda ni Silao ay kumupas. Ang mga mata nito ay laging nakayuko sa sahig. Guilty on all charges. Ang mga salita ng hukom ay umalingaw-ngaw sa silid. Reclusion perpetua. Habang buhay na pagkakakulong. Walang parol, walang naramdamang tuwa si Hiraya. Walang paghihiganti. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na pagpapalaya. Isang pagsasara ng isang masakit na kabanata. Habang inilalabas sila ng korte, sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Silao, nakita niya ang pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran na sila ni Hiraya at naglakad palabas tungo sa sikat ng araw. Sa tulong ng pera na na-recover mula sa mga ilegal na asset ni Kidlat, mula sa abo ng kanyang dating buhay, itinayo niya ang isang pangarap, isang maliit at maaliwalas na coffee shop sa isang tahimik na kalye sa San Isidro. Pinangalanan niya itong Hiraya's Haven. Ang lugar ay puno ng amoy ng bagong giling na kape at sariwang baked goods. Ang mga dingding ay pininturahan ng kulay cream, pinalamutian ng mga halaman at maliliit na painting na siya mismo ang gumawa. Ito ang kanyang santuaryo. Ang bawat tasa ng kape na kanyang tinitimpla ay isang simbolo ng kanyang bagong simula. Isang hapon,
Habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer, isang pamilyar na tunog ng kampana mula sa pinto ang kanyang narinig. Napatingala siya. Nakatayo doon si Dalisay. Hindi naka-uniforme, kundi nakasimpleng polo shirt at maong. May dala siyang isang maliit na paso ng halaman, isang succulent. Ngumiti si Hiraya, isang tunay at masayang ngiti. Akala ko hindi ka na darating. Traffic. Simpleng sagot ni Dalisay. Isang maliit na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Inilapag niya ang halaman sa counter. Housewarming gift. Salamat, sabi ni Hiraya. Maupo ka. Ako ang bahala sa kape mo. Ipinagtimpla niya si Dalisay ng kanyang paboritong Amerikano. Naupo sila sa isang maliit na mesa sa labas ng coffee shop, kung saan tanaw nila ang paglubog ng araw, ang dapit hapon. Nakamit na ng papa ko ang hustisya, sabi ni Dalisay, habang pinapanood ang langit na nagiging kulay kahel. Salamat sa'yo. Tayo ang nagtulungan. Pagtatama ni Hiraya. Salamat din sa'yo, dahil hindi mo ako sinukuan. Ilang sandali silang natahimik, ninamnam ang kapayapaan ng sandaling iyon. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga sugat, luha, at takot. Ngunit ang mga sugat na iyon ang nagpatibay sa kanila. Ang mga iyon ang naglapit sa kanila. Na-promote na pala ako. Pag-iiba ni Dalisay ng usapan, tila nahihiya. Police Lieutenant na ako. Wow! Congratulations, Lieutenant Arevalo. Masayang bati ni Hiraya. Dapat may libreng kape ka habang buhay. Nagtawanan sila. Isang tawang magaan at walang bigat. Huminga ng malalim si Dalisay. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong lambing. Hiraya, panimula niya. Alam kong marami kang pinagdaanan at ayaw kong madaliin ang mga bagay. Pero gusto ko lang malaman mo na, hindi niya natapos ang sasabihin. Dahan-dahang inilapag ni Hiraya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Dalisay na nasa mesa. Isang simpleng haplos, ngunit puno ng kahulugan. Tumingin si Hiraya sa kanyang mga mata. Alam ko, Dalisay, nararamdaman ko. Sa mga mata ni Dalisay, nakita niya ang isang pag-ibig na hindi nakabatay sa kasinungalingan o sa karangyaan. Isang pag-ibig na isinilang mula sa pagtitiwala, pinalago ng respeto, at sinubok ng pinakamatinding pagsubok. Isang pag-ibig na tahimik, totoo, at dalisay tulad ng pangalan nito. Ngumiti si Hiraya. Handa ka na ba para sa bagong simula? Tanong nito. Inuulit ang tanong na binitawan ni Dalisay noon. Ngumiti pabalik si Dalisay. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Hiraya. Matagal na akong handa. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa kanluran, ang dalawang pusong sinugatan ng nakaraan ay magkasamang nanood, nakaharap sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. Ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ngunit ito ay totoo. At para sa kanila, iyon ay higit pa sa sapat. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano natin iniiwasan ang masaktan, kundi sa kung paano tayo bumabangon mula sa abo ng ating mga pighati. Ang aral ng kwento ay malinaw. Sa bawat pagtataksil, mayroong pagkakataong matuto. Sa bawat pagwawakas, mayroong bagong simula. At sa bawat pusong nadurog, mayroong pag-asang magmahal muli ng mas buo, mas matatag, at mas karapat-dapat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ano naman kayang uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, pindutin na rin po ang subscribe button
para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Dalisay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang istorya. Ang bawat minuto na inilaan ninyo sa pakikinig ay siyang nagbigay buhay at kahulugan sa bawat salitang aking isinulat. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naramdaman ang bawat bighati, takot at pagbangon ni Hiraya. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang basta tungkol sa pag-ibig na romantiko, kundi tungkol din sa pag-ibig sa sarili, ang kakayahang tumayo mula sa pagkakalugmok, hanapin ang sariling lakas at maniwala na karapat-dapat tayo sa isang pag-ibig na totoo at dalisay. Ang kwento ni Hiraya ay isang paalala na gaano man kadilim ang ating pinagdaanan at gaano man kalalim ang sugat ng pagtataksil, laging may liwanag ng pag-asa na naghihintay. Isang paalala na ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa sandaling piliin nating patawarin ang nakaraan, hindi para sa kanila, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ngayong tapos na ang ating paglalakbay, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral o damdamin ang iniwan sa inyo ng kwento ni Hiraya at Dalisay? Anong bahagi ng kanilang istorya ang pinakatumagos sa inyong puso? Ang inyong mga komento ay magiging inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng puso, lagi po ninyong tatandaan na mahalin at pahalagahan ang inyong mga sarili. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.